Ang sumpa ng Panginoong Diyos na dinaranas ng sandaigdigan ngayon ay may kinalaman sa di pagkilala sa isinugo niya na Elias na propeta sa yugto ng ating panahon. Malakias 4 sa talatang 5 at 6. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Maliwanag na may isusugo ang sabi bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, ay isusugo si Elias na propeta. Ang propesiya na hindi pinahalagahan ang propeta na kaniyang hinirang. Kaya pala, dahil sa di pagkilala sa Elias na propeta, kasalukuyan nang isinasagawa ng ating Panginoong Diyos, nalagyan ng sumpa ang sandaigdigan, ang salot na COVID-19 at ng iba't ibang mga trahedya ng mga kaganapan. Kaya naganap at patuloy na nagaganap ang mga ito ng sunod-sunod na. Unawain ang sabi ng talatang 6. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kaya napakahalaga ang pagkakasundo. Sa halip, hindi naisagawa ang pagkakasundo at binaliwala ang Elias na propeta. Ituloy natin ang sabi ng talata. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Kung kaya, naganap ang babala ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa tinig pahayag na nasa YouTube channel ng hinirang na manalangin kayo, magpakatatag, buksan ang diwa sa mga pahayag na ipadaraan ko sa mga nasa unahan ninyo. Lakasan pa, lakipan pa ng matinding pananampalataya. Nilalabanan ko ang inyong mga kaaway. Wala kayong dapat ipag-alala. Ang tanging hiling ko lang ay patuloy kayong maglingkod. Patuloy kayong sumamba at sumunod sa aking mga kautusan para sa inyong ikapapatuto. Ako na ang bahala sa lahat. Wala kayong aalalahanin. Magkaroon man ng unos, magkaroon man ng kagutom, o ng iba-ibang lubhang karamdaman, magpalakas man ang pwersa ng mga kaaway, hindi kayo masasaling. Basta't gawin lamang ninyo ang inyong mga kaukulan. Ako na ang bahala sa lahat, mga anak ko.
Kaya pala may propesiya na naipahayag ang kapatid na Elias, Arkanghel, Hesukristo. Sa bungad pa lang ng taong 2021, nayayanigin anya ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga lider sa kinauupuan nila. Kaya napaisip kami, ang tinutukoy niya ay lahat ng mga lider ng bawat bansa at lider ng bawat relihiyon. Nangyari nga ang pagkayanig ng lahat. Walang kapayapaan. Mga kaguluhan. Mga sunog. They return to, which one Greek official has described as a biblical catastrophe. Mga landslide. Mga pagbaha. Mga malalakas na paglindol. Mga bagyo. At iba pang mga trahedya na kumikitil sa buhay ng mga tao. Many ask, why is God allowing all of this to happen? The truth is, everything that's been happening in the four corners of the earth was already prophesied in the Bible. This is the inevitable fulfillment of Scripture. These are the signs that precede the return of the Lord Jesus. God has always allowed humanity to go through difficult times. The question is, why? Kung bakit? Ipinararanas na niya ang kanyang puot para likhaan ng banal na takot ang lahat ng tao para manumbalik sa Panginoong Diyos. Ang lahat ang mga naganap at patuloy na nagaganap na nasasaksihan ng lahat ang pinakadahilan ang pagbalewala sa Elias na propeta na isinugo ng Panginoong Diyos na nasa Malakias 4 sa talatang 5 at 6. Kaya nangyari ang mga ito bilang hudyat at babala sa nakatakda na nagmamadaling dumarating na kawasakan. Kaya ipinahayag sa amin ni Elias na propeta, hindi na bubuti ang kalagayan ng daigdig na ito na patungo na sa kawasakan. Unawain ang nakasulat na mangyayari sa hinaharap. Mateo 24
sa talatang 20 hanggang 22. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Pagtakas. Ang katumbas, paglikas. Apokalipsis 12 sa talatang 14. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad sa lugar na inihanda para sa kanya doon sa ilang, upang doon alagaan sa loob ng isang panahon, 3 taon at kalahati. Siyang inalagaan roon para iligtas sa pananalakay ng ahas. Narito na ang katiwala ng hiwaga at kaganapan. Ang sugong anghel na sugo ng Panginoon, kapatid na Elias, Arkanghel, Hesukristo, sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang nagpapahayag sa atin ng mga magaganap sa hinaharap. Gaya nito, ang 7 hakbang na kaganapan. Una, kapatid na Felix Y. Manalo. Ikalawa, kapatid na Eranio G. Manalo. Ikatlo, kapatid na Eduardo B. Manalo. Ikaapat, kapag nahayag na si Hesukristo, unang Pedro 1 sa talatang 13. Panglima, pagtakas o paglikas, Mateo 24 sa talatang 20. Ika-6, 3 taon at kalahati na itatago, pahayag 12 sa talatang 14. Ika-7, 1,000 taon makapamumuhay, pahayag 20 sa talatang 4. Alin kaya sa 2 hakbang ang mauuna, ang ika-4 o ang ika-5 na hakbang? Unang Pedro 1 sa talatang 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin.
Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Pagkatapos ng 7 kaganapan na hakbang, maglipas ng 1,000 taon, saka pa lamang bababa ang literal na Panginoong Heso Kristo para sa kaganapan na ng paghuhukom. Pahayag 20 sa talatang 4. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tabak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Subalit, kung ang literal na Panginoong Heso Kristo ay saka pa lamang bababa pagkalipas ng 1,000 taon. At ito na ang paghuhukom. Sino ang maghaharing Kristo na makakasama ng mga hinirang sa loob ng 1,000 taon? Kaya, unawain ng mainam ito, mahal naming mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kakilala. Pahayag 21 sa talatang 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Sanlibong taon. Narito ang nakatakda na mauuna ay nagmamadali na. Pahayag 11 sa talatang 14. Nakaraan na ang ikalawang pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang ikatlong pagkaaba.